Mga batang sinapian ng demonyo, pumaslang ng buhay ng mga tao. Sa Tacloban, makikita po natin ang pamamaril ng mga batang estudyante dahil sa pangbubuli. Sa isa pang insidente sa Cavite, makikita naman po natin ang isang batang babae. Siya po ay walang awang nanaksak ng mga walang kalaban-laban na estudyante. So bakit ko nga ba nasabi na sila po ay sinasapian ng demonyo? Bilang isang mananampalatayang nag-aaral ng Biblia, sasabihin ko po sa video na ito ang dahilan kung bakit nila nagawa ang mga karumal-dumal na mga bagay na ito. So simulan na po natin. Wake up guys, this is Pastor CJ David. Alam nyo ba na ang mga batang ito na kumitil ng buhay ng mga tao ay sinasapian ng demonyo? Tandaan, ang demon possession ay hindi lamang palaging makikita sa nagwawala, sumisigaw, o naglulumpasay. Meron din pong tinatawag na demonize. Ang ibig sabihin po ng demonize, nauudyukan sila ng demonyo na gumawa ng masama o karumal-dumal na bagay. Sounds weird siguro para sa inyo, pero okay lang yan. Kaya narito ako sa video na ito para ipaliwanag sa inyo ng mabuti. Bibigyan kita ng halimbawa. Kung gagamit ka ng common sense, walang matinong tao na mangre-rape ng batang sanggol. At wala rin pong matinong tao na kakainin ang kapwa niya tao o yung tinatawag nating cannibalism. Pero alam niyo po ba, itong mga hinalimbawa ko ay isang realidad at tunay na nangyari in history. May mga tao na pong gumawa nito. At yung mga taong gumawa nito, sinisigurado ko sa inyo na wala po sila sa katinoan. Ganito rin naman ang ginawa ng mga estudyanteng ito nang sila po ay kumitil ng buhay at gumawa ng mga karumal-dumal na bagay. Sila po ay wala sa katinoan. Naniniwala po ako na walang matinong tao or nasa katinoan ang gagawa na kitilin ang buhay ng kanyang kapwa. Taong inuudyukan lamang ng demonyo ang makakagawa nito. Wake up guys! Demon is real. Walang mga matitinong tao ang gagawa nito. At kung totoo ang demonyo, totoo rin po na may Diyos at mga anghel. Kaya ito po ang mensahe ko sa inyo. Kinakailangan ng bawat tao na makilala ang ating Panginoong Hesukristo. Kagaya po na sinasabi ng Bible sa Matthew chapter 12 verse 43 to 45 ay ganito. Kapag lumabas ang masamang espiritu sa tao, gumagala ito sa mga tuyong lugar upang maghanap ng mapagpapahingahan. At kung wala siyang matagpuan, iisipin na lang niyang bumalik sa kanyang pinanggalingan. At kung sa kanyang pagbabalik ay makita niya itong walang naninirahan, malinis at maayos ang lahat, aalis siya at tatawag pa ng 7 espiritu na mas masama kaysa sa kanya. Papasok sila sa taong iyon at doon maninirahan, kaya lalo pang sasama ang kalagayan ng taong iyon kaysa sa dati. Ganyan din ang mangyayari sa masamang henerasyon na ito. Yung sinasabi po ditong walang nakalagay, malinis at maayos ang lahat, ay buhay ng tao na walang nakalagay na espiritu o pumalit na espiritu dun sa katawan ng tao na yon. At ang tinutukoy po dito na walang ibang nakalagay ay walang iba kundi ang banal na espiritu ng Diyos. Na kapag nagkaroon ang isang tao ng Diyos sa buhay, ang banal na spirito ay maninirahan sa kanyang katawan. Kung tatanggapin ng taong yon ang ating Panginoong Hesukristo. Kaya nga po sa casting out ng demons, very important na kapag lumabas ang demonyo, ay magkaroon ng tao ng relasyon sa Panginoon. Simple lamang po ang punto ko. Kinakailangan ng mga tao na magkaroon ng Diyos sa buhay para hindi na siya maudyukan ng demonyo. Sabi po ng Acts chapter 2 verse 38 ay ganito. Sumagot si Pedro sa kanila, magsisi ang bawat isa sa inyong mga kasalanan at magpabautismo sa pangalan ni Hesukristo at mapapatawad ang inyong mga kasalanan at matatanggap ninyo ang regalo ng Diyos na walang iba kundi ang banal na Espiritu. We need the Holy Spirit. Teachers, principals, pagbigyan ninyo po kami na maipangaral namin ang salita ng Diyos sa bawat campuses at bawat schools na inyong kinabibilangan. Kailangan po ng bawat estudyante, si Jesus Christ, magkaroon sila ng Diyos sa buhay para matigil na ang mga ganitong klaseng karahasan. Buo po ang paniniwala ko
na kaya nagawa ng mga estudyanteng ito ang karumal-dumal na bagay na ito na kumitil ng buhay ng isang tao dahil wala silang takot sa Diyos. Hindi nila kinikilala ang ating Panginoon at kailangan nila ang Diyos sa buhay. Gising Pilipinas! Kinakailangan natin ibalik ang ating bayan sa pagiging maka-Diyos. Wake up!